Mahilig ka ba sa fish cracker? Alam mo ba na pwede natin gawin yan sa bahay? Napakadali lang ng mga ingredients at napakadaling sundan. Naglaway ka ba sa sukang sausawan? Let's get it on! Meron tayo dito 2 pirasong cream dory. Ang hinihiwa natin ay yung malambot. Ito, yung frozen. Kailangan kasi natin gumamit dito ng yelo, pero hindi na tayo gumamit ng yelo dahil nga frozen yung ating isang cream dory. O di ba? Ang talino ng nakaisip nito. Ilagay muna natin yung malambot sa ating food processor at atin itong dudurugin. So kapag nakita nyo durug na, eh tama na muna at isasama naman natin yung ating frozen na cream dory. Naalala nyo ba na may nagtitinda ng fish cracker kapag tayo bumibiyahe sa mga provincial buses? Kapag aircon ang sinakyan ninyo, bawal ang suka. Pero kapag ordinary, doon na ibinubuhos ni Manong yung suka sa inyong fish cracker na talaga namang maglalaway ka sa sobrang sarap ng suka nito at anghang. Iniisip ko pa lang yung pangyayaring yan naglalaway na ako. Ganon ka rin ba? Panigurado yan. Ang sarap kaya ng fish cracker habang ikaw'y bumibiyahe. So isali na natin sa isang bowl yung ating dinurog na cream dory. Dito na natin ilalagay yung ating mga ibang ingredients kagaya ng tapioca starch. 2 cups ang ilalagay natin dito. Pwede din kayong gumamit dito ng ibang klase ng isda. Pwede ang galunggong, tilapia, o kahit na anong white meat fish. Basta, kailangan nyo idibon ang mga ito. Next step ay titimplahan natin ito ng fish sauce, ground black pepper, garlic powder, at konting sugar. So pwede kayong gumamit dito kahit na anong pampasarap na ang gusto nyong ilagay. Sa akin, okay na to. At dahil yan, kailangan na natin gamitin ang ating malinis na kamay. Hindi mo kailangan ng gloves dito. Kailangan mo kasi ma-feel yung ating dough na ginagawa. Basta naghugas ka ng kamay, okay na yan. Nirest muna natin yung ating dough ng 20 minutes. So after 20 minutes, binalikan natin ito. At ito na ang naging resulta niya. Maglalagay din tayo dito ng tapioca starch sa ating sangkalan or kung saan kayo gumagawa. Pagugulungin natin yan yung ating dough hanggang sa mabalot natin ito. 2 ang nagawa natin dito ha. Hinati natin sa 2. So ganito lang pala kasimple yung paggawa ng fish cracker na nabibili natin. So eto ang importante, ikaw ang nagluluto, panigurado malinis ang inyong kakainin lalong-lalo na kung ito ay paborito ng mga bata. Next step natin ay pakukuluan natin yung ating ginawang dough. So nagpainit na tayo dito ng tubig at atin ang ilagay yung ating dough. So hintayin lang natin yan na lumutang. Kapag lumutang na, ahunin mo na. Ilalagay natin ito sa isang cooling rack. Hayaan lang natin itong lumamig for 20 minutes at pwede na nating hatiin yan or hiwain ng maninipis. Pinahiran ko nga pala ng konting mantika yung ating kutsilyo. At habang naghihiwa tayo ay nagpainit na din ako dito ng mantika kaya pwede na nating isalang yung ating fish cracker. So sa unang pagluluto natin ay hintayin lang natin itong lumobo at babali-baligta rin natin. Kahit naka-deep fried yan, hindi pa rin nakukuha yung ibang part. So kailangan nyo talagang bantayan ang pagpipirito dito. At kapag nakita nyo na konting brown na siya, ahunin nyo na. Oh, nag-iisip kayo kung bakit inahong kagad. Wait, maghintay kayo. Meron pa tayong gagawin. Then, isalang na natin yung ating second batch. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating pagpipirito dahil magdo-double fry tayo. Ito ay para masigurado natin na talagang napakalutong ng ating fish crackers. Dito sa ating second fry, dito na natin siya lulutuin nung talagang medyo golden brown. So habang nagpipirito kayo, i-ready nyo na yung suka ninyo na may sili or maraming bawang kung gusto niyo. Pati na yung ating iinumin. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious.
ito yung ating version ng homemade fish crackers. Wala na akong masabi. Kayo na ang humusga. Ginutom ka rin ba?